Magandang umaga po, inaasahan sa sentro ang closing arguments ng prosekusyon at depensa mamayang hapon sa issue ng SALN ni Chief Justice Renato Corona. Bibigyan ng tig-isang oras ng dalawang panel sa oral arguments. Matapos ito, inaasahang ibababa na ng impeachment court ang kanilang hatol. Darito ang report ni Jam Sisante. Tig-isang oras ang prosekusyon at depensa sa pagpapaliwanag ng kabuuan ng kani-kanilang mga ebidensya sentro sa Article 2 o sa issue sa SALN ni Chief Justice Renato Corona. We are optimistic that first, the prosecution has not proven their case. Second, what they are alleging that the Chief Justice committed is not an impeachable offense. Hindi ko maubos maisip na makagain si Chief Justice ng acquittal despite the fact na may $2.4 million siyang undeclared just because may interpretasyon siyang confidential yon. Noong Biyernes, inamin ni Corona ang mayroon siyang $2.4 million sa 4 na dollar accounts at 80 million pesos naman sa 3 peso accounts. Hindi niya raw dineklara ang dollar accounts dahil confidential daw ang mga ito sa ilalim ng Foreign Currency Deposits Act, habang commingled o pinaghalo-halo naman ang mga pondo sa kanyang peso accounts. Sa kanyang 2010 SALN, 3.5 million pesos lang ang dineklara niyang cash and investments. Paliwanag ni Corona, sa 80 million pesos na laman ng kanyang peso accounts, 34.7 million pesos ang galing sa pagbenta ng lupa ng Basa Guidote Enterprises Incorporated na lumago pa ng 10 million piso dahil sa interes. 15 million ang sa anak na si Charina, 4 million ang sa anak na si Carla, at 2 million ang sa anak na si Francis. May ilang milyon din daw roon na interes. Bahagi rin daw ng 80 million ng pondo ng pamilya Coronado ng ina ng punong maestrado. Mas ipapaliwanag daw ng depensa sa oral arguments ang nauna ng siniwalat ni Corona. Mapapagtibay namin yung naging legal position ni Chief Justice Corona kung bakit hindi kinakailangan isama yung kanyang dollar accounts at yung kanyang peso accounts dun sa kanyang SALN. Pag manalo si Chief Justice on the basis of his arguments, lahat na lang ng corrupt public officials will stash all their ill-gotten wealth in their dollar accounts. Bukod sa issue sa SALN, ipapaliwanag din ng magkabilang panig ang Article 3 o ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng FASAC at Article 7 tungkol naman sa pagpapawalang bisa ng Korte Suprema sa watchlist order laban kay dating Pangulong Doria Arroyo. Tiwala ang Malacanang na sa huli, magpapasya ang mga senador base sa mga inilatag na ebidensya. Sa talumpati ni Pangulong Aquino para sa Global Day of Prayer, pinaalalahanan niya ang publiko maging mga opisyal ng gobyerno. It can guide all of us, from the government official who faces temptations to abuse his power for personal gain, to the young child quietly considering whether or not to donate his toys to less fortunate children during Christmas. Sangayon ako doon sa sinasabi ni Pinoy na siya ay nanghingi ng prayer para sa mga nakaupo sa posisyon. Hindi, kahit anong dasal, di sila magbabago niyan. Mas marami pang dapat ipagdasal ng mga kababayan natin kesa sa kanila. Ang depensa, sawang-sawa na raw sa mga banat ni Aquino. Ang message na lang po namin sa kanya is he should practice what he preach. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting.